recently sa mga vlogs namin, puro gastos yung mga pinapakita namin. Like, bumili ng sasakyan, lumipat ng bahay, and syempre nag-Boxing Day. Pero ngayon, iba naman yung pag-uusapan natin. Usapang savings naman tayo today. Siyempre, no, hindi naman pwedeng puro trabaho na lang. Kailangan matuto rin tayong mag-ipon, mag-save. So, yun. Kaming dalawa nga ni Pat, napag-desisyonan namin na pumunta kami sa bank today. So, kanina pumunta kami sa Scotiabank para mag-open ng 3 account. So, ang una nating pag-uusapan is First Home Savings Account. Or FHSA. Yeah. They know it as a FHSA. So, First Home Savings Account. Ano nga ba ang First Home Savings Account? Parang itong savings vehicle for your home buying goals. Siyempre, kami, nangangarap din naman kami makabili ng sarili naming bahay dito sa Canada. Alam naman namin na hindi madali, siyempre, mag-ipon at hindi rin naman mura ang mga bahay dito sa Canada. Pero yon, hindi naman ibig sabihin nun na imposibleng makabili ng bahay, di ba? So, with the right mindset, with the right information, and with the right discipline sa paghawak ng pera, I believe na makakaya naman nating bumili ng bahay natin, ng unang bahay natin, ng first home natin. Yes. So, yun. Sabi din nung financial advisor, you can start small. Hindi naman kailangan malaki agad yung maipon mo, kailangan mabilisan. So, as early as possible, sabi niya, it's good thing na kakalipat niyo lang dito, tapos may iisipan yung mag-open. And kami naman ni Caleb, nag-open kami by starting small, diba? I think naman, yung big plans starts with the small steps. English yun Dito kasi sa First Home Savings Account, you never pay a tax bill on this savings, no? Kasi itong investment na to, kung ano man yung na-earn niya dun sa investment na yun is tax-free. So, yun yung maganda rin, diba? Tax-free siya. Tapos, yung mga contributions mo dun sa savings account na to is tax deductible din. Oo. So, ang sinasabi ni Caleb na sa investment, kasi merong types of savings account yan. Pwedeng as cash lang, yung isa-save mo na money, na cash lang siya, parang yung pure savings account lang siya, gaya ng mga nasa bank account lang na nag-stay doon, pero with low interest lang na na-earn. Or yung i-invest mo siya sa mutual funds. And yun yung sinasabi ni Caleb na anything na ma-earn mo dun sa savings account mo na in-invest mo sa mutual funds, it's tax-free. Yeah. Kasi madami yun hindi lang siya talaga sa sa mutual funds. Meron din sa stocks, sa bonds, sa may tinatawag silang GICs, yung mga guaranteed investment certificates. So iba't iba. So yun yung maganda doon kasi nag-i-invest ka, nagko-contribute ka, tapos syempre yung bank mismo meron silang kumbaga mga team na nag-work para dun sa pera na ini-invest mo. Ikaw yung magde-decide dun sa investment mo. Parang i-discuss lang nila, gusto mo bang i-save lang to as a cash and mababa yung ma-earn na interest, or you want to take a risk na i-invest ito yun nga sa market, sa stock market, sa mutual funds, and nasa sayo naman din yun. Tapos yun nga, yung sinabi ko na tax deductible contributions. Kumbaga, syempre kapag nag-file ka na ng mga tax return, tama? So, made-deduct yung mga kung magkano man yung kinontribute mo, pwede dun sa taxable income mo, babawasan, yes. Diba? So, yun, kapag nag-withdraw ka din, pwede ka rin mag-withdraw. So, itong withdrawal na to, basta para sa bahay, non-taxable siya. Kasi, pwede kang mag-withdraw ng hindi related para sa bahay. Kaso, may emergency. Kaso, magkakaroon ng subjected siya sa withholding taxes. Tapos, pangatlo naman, syempre, it helps you save
for your home down payment. Diba? Meron ba tayong mga information about sa mga down payment dito? So kung first home mo nga, minimum na down payment is 5%. 5%. Yeah, hindi rin biyong pera yun. Malaki din yun, di ba? Oo, kasi dito sa area namin sa North is ang daming mga for sale. Tapos sinasabi ko kay Caleb. Tapos titignan ko sa Google, dun sa realtor.ca, wow, dear, 700,000 CAD pala to. Tapos yung isa, 800,000 plus. So, anong ilang bedroom yun? 3 bedroom yung 700,000, tapos walang basement, tapos yung 850,000 naman, may basement siya, tapos 4 yung kwarto. Yan yung may sarili ng garahe, di ba? Parang dalawang sasakyan na garahe. Oo. So, maganda kasi dito sa mga savings account na to, nag-auto-deduct siya sa account mo. Oo, sa no? savings. So, talagang wala kang kawalan. So, yun, parang madidisiplina ka din na talagang makapag-contribute ka. Tsaka talagang magandang start siya. Sabi nga ni Pat, you can start na as small, di ba? Oo, kahit $25, $50, bi-weekly, diba? Per month, pwede siya. Tapos, pang-apat na benefits din is kung hindi mo naman gagamitin, nabasa ko din sa sinend ng Scotiabank na pwede rin siyang ma-transfer sa RRSP. Registered Retirement Savings Plan. Alam ko na kasi yung RRSP. About sa contribution naman, meron siyang limit per year. So, per year, ang pwede mo lang i-contribute is 8,000 Canadian dollars. Tapos, ang pinaka-maximum niya na pwede mong makontribute na isang tao hanggang 40,000 Canadian dollars. So, kung kayong mag-asawa, pwede kayong mag-open ng kanya-kanya ninyong FHSA. So, kung kunyari, makakontribute siya ng 40,000, makakontribute ng 40,000, I mean, pwede siyang madoble. Sana nga ganun makakontribute, Kasi si Caleb pa lang yung nag-open kasi kaka-umpisa ko pa lang ng work. Yeah. So maybe after 3 months or makapag-open din siya at least pag nakaluwag-luwag na. Naka-LL. Sinasabi rin nila na importante din na hindi ka mag-over-contribute. Sabihin ko sana doon sa agent, huwag ka mag-alala dito, hindi talaga kami mag-over-contribute. Baka under na, joke lang. So yun, I think kapag nag-over-contribute ka, meron din mga penalty na may incur. Yeah. Tapos yun, eligibility for this FHSA. Number 1 is kailangan resident ka ng Canada. Okay? So, pangalawa, at least 18 years old. And then pangatlo, first time home buyer ka. Hindi ka bumili ng bahay within the year na pag-open mo ng account or the past 4 calendar years. Pero kunyari, bumili ka ng bahay kunyari, sabi mo ng 2015, tapos binenta mo ng 2018, so pwede ka na ulit mag-open ng FHSA kasi considered as first time home buyer ka na kasi hindi, kumbaga, lagpas na ng 4 years. 4 years. Yes. So yun yung eligibility or yung requirements para makapag-open ka ng FHSA or First Home Savings Account. Pangalawang account na pag-uusapan naman natin is TFSA. Anong ibig sabihin nun? Tax-free savings account. Alam ko na kasi TFSA. So, tax-free savings account. So, ano nga ba itong tax-free savings account namin? So, ito namang tax-free savings account, from the word itself, tax-free siya. So, ano man yung money na mag-grow through the investments na dinecide mo na itong savings account mo na to is i-invest mo sa stock market, sa mutual funds, sa GIC, sa bonds, or any kind of investments na i-offer ng bank. So, kung mag-earn ka ng money over time, hindi siya taxable. And itong savings account na to is for all purpose siya. So, anytime, pwede mo siyang i-withdraw. Yun naman ang kinaibahan niya sa FHSA. Kasi yung FHSA, yung withdrawal mo, tax-free lang siya kapag para sa bahay. Itong TFSA, kapag nag-withdraw ka, anytime pwede, tax-free kasi all-purpose nga siya na savings account. So, hindi lang siya dedicated para sa... So, parang ito na yung tinatawag natin na emergency funds. Yes.
Tapos dito sa TFSA, ang contribution naman, as of January 2025, annually, ang pwede mong ma-contribute is 7,000 Canadian dollars. Yung maximum na pwede mong ma-contribute, subjected pa kasi siya sa Canadian Revenue Agency Regulations or CRA. I-assess pa nila kung ano yung, kung magkano yung maximum na pwede mong ma-contribute. So, eligibility-wise, dito naman, pwedeng resident or non-resident. Ang kinaibahan lang, kapag non-resident ka, ang contributions mo, subject siya sa 1% tax per month. No? Yung tax na to nag-apply to the length of time na yung contribution mo nag-remain sa account. So, yun nga lang ang kumbaga kapag non-resident ka, nag-open ka ng TFSA, meron siyang 1% tax per month. So, yun. Tapos, at least syempre 18 years old. Tapos, meron kang valid social insurance number. Dito naman sa TFSA, you don't need to have earned income para mag-contribute sa TFSA. And itong contributions na to, unlike sa FHSA na tax deductible, itong sa TFSA, hindi siya tax deductible. Yeah. So yun nga yung pangalawang account na inopen namin, TFSA or tax-free savings account. And lastly, yung huli naman naming inopen is yung RESP or yung Registered Education Savings Plan. Ito namang RESP ay para kay Kale at sa mga magiging anak pa namin ni Caleb. Oh, ilan pa ba yan? Bibiyayaan pa kami ni Lord. And ayun, sa Pinas, tinatawag nga itong education plan. So, itong RESP, merong dalawang types siya. First is yung Canada Learning Band. So, eligible families can receive 500 at the first year from the Government of Canada and the following years 100 Canadian dollar until it reaches yung maximum contribution ng government na $2,000. And yung eligible families, dapat yung household income nila is 55,867 CAD and below. So kung above doon, hindi tayo eligible dun sa 2,000 na contribution ng government ng Canada. And yung next naman ay yung Canada Education Savings Grant. So dito, eligible naman kami ni Caleb. Sa pag-open namin nitong RESP, so katulad nung TFSA at FHSA ni Caleb, itong RESP ni Kale ay ininvest din namin sa mutual funds, sa stock market, sa bonds. So, siya, hindi lang siya purely cash na nasa bank, so ininvest siya sa stock market. So, dito sa RESP na to, ang maximum contribution annually is 2,500 Canadian dollar. And 20% doon is itatop up ng government ng Canada. So, 500 for the first year ang pwedeng ma-top up ng government ng Canada hanggang sa ma-reach yung 7,200 na maximum contribution naman ng government for this Canada Education Savings Grant. So, dito naman, nagplano kami ni Caleb na to start small din habang bata pa si Kale. And syempre, dahil registered education savings plan siya, purely for education lang siya ni Kale, sa post-secondary education. Doon lang siya pwedeng magamit. So, for example, si Kale magka-college na, pwede niya na itong ma-withdraw. And siya lang yung sole beneficiary, siya lang yung pwedeng mag-withdraw. Hindi kami... Pwede ba nag-withdraw? Iba-backdoor ko sana na-withdraw So, siya yung nakasulat doon na beneficiary. Siya lang yung may power and authority to withdraw the money. And syempre, i-allow lang siya ng bank kung for education purpose yung gamit ng pera. So, yun yung third savings account na inopen namin para kay Baby Kale. And pwede kang mag-open ng type ng plan na to for RESP kung individual or family. So, kung individual plan, si Kale lang talaga. Hindi ka na pwedeng mag-add ng ibang magiging anak nyo in the future. Siya lang yung, siya lang yung beneficiary dito sa savings account na to. Pero, ang inopen namin is family plan. So, if in case, biyayaan pa nga kami ni Lord ng ibang magiging babies pa, pwede na silang i-add dito sa savings plan na to.
It's a good day na syempre nakapag-simula. Kumbaga, sinakal na yung wallet natin. for this savings or investment accounts. Pero yon, thank God kasi kumbaga na-introduce sa amin yung ganitong savings account. Kasi ang hirap, mahirap mag-ipon kung walang mga ganitong parang tawag dito, mga program or mga account, no. Ang hirap talaga na mag-ipon na mag-isa. So, it's really advisable na mag-open din ng mga ganitong savings or investment accounts. Yes, and ang pinaka-importante nating dapat tandaan is you can start small. Ibig sabihin ba nun yung dun sa Canada Learning Bond, dun sa grant din, yung mga income na like 55,000 household income, pwede silang, yung 2,000 na sa government, additional sa 7,200. So, pwede maging 9,200 yung kanila. I see. So, that's the difference. Okay. Kapag sa mga 55,000 na household income. I see. Pero, syempre, yung income bracket na yun, it changes over time. So yun mga peeps, salamat sa panonood sa vlogs namin, and always keep safe. Ingat tayo, lalo na ngayon na mag-umpisa na yung snow season ulit, no? Daming snowstorm, madami rin mga aksidente kahapon dun sa madaanan, marami nagbabanggaan dahil low visibility, sa fog, sa snow storm. So yun, ingat tayo palagi mga peeps. God bless and thank you for watching. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, like and share. Bye, peeps. See you. Take delight in the Lord, and he will give you the desires of your heart. Psalm 37 verse 4.